Kung ang tubig ay hindi dumadaloy, ang bill naman umaapaw. At minsan umaabot pa ng daan-daang libo. Wala na ang supply ay may basic minimum charge pa rin na 200 pesos hanggang 350 pesos. Kahit zero consumption. Nakabigla pa, nag-umento pa sila ng minimum charge kagaya ng sa Camarines Norte kung saan nagkaroon ng 2.06% dagdag singil sa kabila ng madalas na pagkawala ng tubig sa Namagan. May umabot pa sa 65,000 pesos ang water bill. Lumapit sa aking programa si Adrian, isang PWD, at kwento niya na ayon sa Prime Water, leaks daw sa loob ng bahay ang dahilan na mataas na bill. It's a big BS. Pero walang conclusive inspection ay sinagawa. Pinilit siyang magbayad at pinapabura pa ang kanyang FB post na may kasama pang pagbabanta. Kalakip ang bantang puputulan ng tubig kung hindi susunod sa payment plan na 4 na taon para bayaran ang 65,000 pesos bill. Ilang ulit silang nakiusap. Pero tila walang malasakit ang Prime Water. Kung ang consumer hindi naman makabayad sa oras, mabilis ang disconnection. Pero kapag problema ng serbisyong dahilan, bukod sa kawalan ng tubig ay may dagdag pang reconnection charge at sunod-sunod na penalty. Narito ang video na magpapakita kung paano pinapahirapan ang ating mga kabayan sa maling pagsingil. Hindi dumadating ang tubig pero dumadating ba ang bill? Yes po. 641 plus disconnection fee na 100. I-disconnect kami pagka wala kang wala naman tubig. Sabi ko nga nung nagbabayad ako, pwede nyo naman putulin kasi wala kaming tubig. Malaki ang bill na binabayaran namin, walang tulo. Kahit na yung supply nila rito hindi consistent, yung maintenance nila hindi maayos, nag-umento pa sila ng minimum. From 277 ngayon, 307 na yata. Ganun. Yung due date na yun, the next day talaga, pag hindi ka nakabayad, 10% agad ang patong. Kung 500 ang naging due, imagine mo, 500 yun, walang tubig. 550 na agad yun. Kasi 10% ang penalty charge nila. Pag hindi po kami nakabayad ngayong 25, katapusan po, putol po agad yan. Putol po agad yan, direkta po nila yan. Tapos pag pinakabit po ulit namin, may penalty po kami 180. Yung bill kong 1.6 ng karaan, ang ano po. Pero saan po? Nasaan? Kada 3 araw nagpapadeliver po ako ng tubig. Pero 600, pabayaran mo 632. Pero hindi mo naman nakukonsume yung 17 liter dahil kasi ganyan ang kulay. Ang ipinagtataka ko at ng ating mga kababayan, pinasok ang mga JVAs with Prime Water para sa ikaunlad sana ng mga consumers at pati na rin ng mga local water districts. So it begs the question, why would local water districts choose to enter these agreements when some of them were already earning hundreds of millions before? Mahirap sagutin po ito. Ang mga kasagot lamang, ito mga local water district na nagipag-JVA sa Prime Water. Kumikita na kayo ng maayos milyon-milyon and yet pumasok pa kayo sa JVA with Prime Water. Pakisagot nga. In San Jose del Monte Water District, halimbawa, the district was earning more than 126 million pesos. One more time. 126 million pesos ang earnings nila. Bago sa Prime Water. Pagpasok ng Prime Water, ang earnings nila, 2 million na lang. It defies logic. Bakit? In Cabanatuan City Water District, it was earning more than 74 million. But after the JVA, it incurred a net loss of 28 million. Tagaytay City Water District, the district was earning more than 55 million. But after the JVA, they posted net loss
of 12 million. Para bang nakipag-JVA kayo para magpalugi. In Quezon Metropolitan Water District, earnings of over 34 million before the JVA turned into a net loss of 4 million after the agreement. And in the city of Malolos Water District, once earning more than 24 million pesos, recorded an 8 million loss after the JVA. This is as a result of unjustified revenue sharing schemes stipulated in the JVAs. On the other hand, Prime Water's actual earning from these contracts remain hidden from the public. Such revenues must be disclosed for transparency and accountability. Nakapagtataka po na marami sa mga kontratang ito ay mula sa unsolicited proposals. Ibig sabihin, hindi ang Water District ang humiling. Prime Water mismo ang lumapit. Double whammy ito. Talo na ang consumers, talo pa rin ang water districts. Dagdag pa rito, wala ni isa sa 75 JVA contracts ang dumaan sa masusing pagsusuri ng NEDA, Board Investment Coordination Committee. Ang DepDev o NEDA noon ay binigyan lamang ng kopya ng mga kontrata. Walang na-review dahil ayon sa 2013 NEDA JVA guidelines, tanging ang mga JVA na may government contributions na 150 million pataas lang ang nire-review. So ibig sabihin, pag below 150 million ang contribution, wala nang review. So anong gagawin? Siyempre, papalabas nila na below 150 million palagi ang contribution ng local water district. As simple as that. Everybody happy sila except sa consumers. Lahat ay dinideklarang mababa, 150 million ang government contribution. Sa Dasmariñas Water District ay may 125 million lang ang government contribution at sa Bacolod City Water District naman ay 117 million ang government contribution. Pero ayon sa COA sa Marilao District, 117 ang idineklara, pero ito po, ayon sa COA sa Marilao Water District halimbawa, 117 ang dineklara na contribution, pero 212 million ang totoong halaga ng government contribution. Siguro ito mga taga local water district kaya lang maparusahan at managot din dahil nagkikipagsabuatan sila sa kabalastugan. Lampas sa threshold na gamit na dapat dumaan sa NEDA ICC review at approval. O nga naman, hindi ba't ang contribution ng mga local water districts na ito ay ang kanilang existing facilities na ngayon ay gagamitin na ng Prime Water? Kung sa San Jose del Monte nga, halos isang treatment plant pa lang ang nagkakahalaga na ng 120 million pesos. At talo at tatlo ang kanilang treatment plants. Gayunpaman, hindi pa rin ito dumaan sa NEDA ICC review. Mapapaisip ka, iniwan na sa mga local water district at private water service provider ang pagtransaksyon ng mga apektadong nagkakahalaga ng daan-daang milyon hanggang bilyong piso. Paano nakalusot ang mga ito? Samantalang ang patubig ay isang public utility. Public means Filipinos must be aware of the contracts that affect their daily lives. Hindi dapat tinatago sa publiko ang mga kontrata na ito. Are these JVCs confidential? Big no. Under the Public-Private Partnership or PPP Code, the failure of local water districts to submit executed contracts and project documents to the PPP Centuries Prohibited Act. Punishable. Ito, maraming makukulong siguro dito. Mga taga local water district. Sigurado ako. Punishable by imprisonment and a fine ranging from 1 to 5 million pesos. Medyo malit nga lang, pero at least may makukulong. Moreover, these contracts, at may mapainan, should be published on the PPP Center's website and respective water district websites. Confidentiality clauses cannot override the law. Kaya panawagan ng mga consumer sa La Union at San Jose del Monte, Bulacan, gawin nyo ng public ang kontrata.
But whether you like it or not, ipapasampina ko ang kontrata ninyo. Tingnan natin. Hindi kayo mag-comply, I'll cite you in contempt hanggang kayo po'y makulong sa ilalim ng Senado. And while consumers are kept in the dark about the contracts, the people most directly affected, the employees of Water District who dedicated their lives to public service, faced mass retrenchment. Maraming mga nasibak na mga empleyado na maayos naman ang kanilang pamamalakad, ang kanilang panunungkulan bago pumasok ang Prime Water. Pero after the JVA, pinagsisibak sila. Kinawawa sila, inapis sila. Dapat may managot dito. In 2020, over 400 employees were retrenched following the privatization of Bacolod City Water District. 59 of these employees who were illegally terminated filed a complaint before the Civil Service Commission, or CSC. The CSC ruled in their favor, ordering the reinstatement and back wages. But 5 years have passed. Justice remains only on paper, as the CSC ruling has yet to be enforced. So ibig sabihin walang ngipin itong ipinalabas na order ng CSC. In Metro Zamis Water District, the number of employees dropped from 111 before the JVA to only 10 permanent staff after the implementation. In Tarlac City Water District, regular employees were reduced from 188 in 2013 to just 10 by 2016. And these are only numbers from 3 water districts. Paano pag sinama-sama yung natirang 72? Libo-libo pong mga empleyado sa iba't ibang local water district ang nasibak nang sila po ay nakipag-JVA sa Prime Water. Why were these employees not absorbed when Prime Water claims to pour millions, even billions into these JVAs? This contract should have created more jobs. Dapat nga, mas maraming trabaho na create nito dahil more investments na infused ng Prime Water. Pero hindi po, baliktad eh. Nababankrupt na yung local water district na sibak pa ang kanilang mga empleyado. Isa pang problema sa Prime Water ay ang daang milyong nawawalang kita dahil sa leaks, sirang tubo o maling pagbasa ng Metro na tinatawag na non-revenue water or NRW. Kaya kung mabilis sisihin ang consumer na may sirang tubo o leak, pagsingilan na, kumusta naman po ang mga tubo at pasilidad ng Prime Water? Lagi na lang ba ang consumer ang may sala? Ang standard na non-revenue water ayon sa luwa ay 20%. Pero Marilao, 46% na ito. Sa Subic ay 40% at San Jose del Monte, Bulacan ay 35.34%. Kung bilyon na dapat ilaan ng Prime Water sa mga proyekto, bakit napakarami pa rin nasasayang na tubig? Under the Quezon Metropolitan Water District, before the joint venture, NRW was only 23.95%. But in 2023, it has risen to 36.87%. This translates to more than 91 million pesos in foregone sales. For the Camarines Norte Water District, NRW was 21.15% before the JVA. But it has increased to 39.53% according to Commission on Audit. This cost them almost 60 million pesos in lost sales. In Iriga City, NRW was already high at 26.72% before the JVA, but it still went up to 28.82% based on the COA report, and this amounts to over 15 million pesos in foregone sales. While these are some issues in the lack of CAPEX, the Commission on Audit also raised red flags on unusual CAPEX implementation under these JVAs. In Camarines Norte, actual capital expenditures tripled the water district's estimate, leading to excessive costs that are eventually passed on to consumers through recoverable tariffs stipulated in JVAs. In Santa Cruz, Laguna, the declared CAPEX lacked essential documentation, no bills of quantities, no program of work, no detailed costs, no receipts, making it impossible to validate accurately. This raises serious questions.
Is this not a breach of contract? If so, should damages or penalties be imposed? Or for bonds were not even properly settled. Under the NEDA rules on joint venture agreements, a minimum performance bond of 10% of the private sector's participating contribution is required. However, Prime Water failed to meet this requirement in several cases. First, in Sorsogon City Water District, Prime Water only posted 10 million, while the required amount was nearly 160 million pesos. Paano ito nakalusot? Sorsogon. Then for Dasmariñas Water District, a bond of just 9.5 million pesos was posted, far below the required. Ito na. Nakakasakit ng ulo. Magkakamigraine po kayo rito. Ang bond na required sa Dasmariñas Water District ay 775 million. Pero ang bond na pinost lamang ay 9.5 million. Ulitin ko one more time. Ang required na bond ay 775 million. Pero ang pinost lang ay 9.5. Kali. Also, the 13 Martires City Water District, Prime Water only posted 3.9 million compared to the required bond of 219 million. Milyon-milyon piso po ang pinag-usapan natin, pero nasaan na nga ba ang capital improvement? Sa Camarines Water District, nakasulat na mismo sa JVA na obligasyon ng Prime Water na magbigay ng septage and sanitation services. Pero ayon sa COA report ng 2023, matapos ang mahigit 7 taon mula 2016, wala pa ring septage facility na naitatayo o naipapatakbo. Santa Cruz, Laguna, 17 pumping stations ang na-turn over sa Prime Water. 6 na taon na ang lumipas, isa lang ang nadagdag ng Prime Water. Isa lang. Ba't pa kayo nakipag-partner kung isa lang palang dinagdag? At ba't kayo pumayag? Santa Cruz, Laguna. At yun po itinatayo sa lote ng donasyon lamang sa local water district ng isang developer. Double whammy ito. Sa San Fernando, La Union naman ay sinimulan ang 34.8 kilometers underground pipe project noong November 2024. Pero noong Pebrero 2025 ay tinigil dahil sa hindi pagbabayad ng Prime Water sa subcontractor. Ang resulta, imbes na bagong pasilidad, butas-butas na kalsada ang naiwan. Tapos wala pang safety signages, kaya pati motorista at residente napapahamak. Anong klaseng capital investment ba ang pinag-usapan dito? Ramdam ba ito? And one last video. Magtitis po ba kami sa rasyon? Abay, maawa naman po kayo sa amin. Minsan nagkaaway-away pa dahil sa hindi nagkakasundo sa tubig. Pag wala pong deliver yung truck, yung supply papunta sa tangke, wala po talaga kaming tubig. Kahit anong salin po nila dyan, yung mababang lugar lang po ang nakakasagap ng tubig na lumalabas dun sa sinalin nila. Kami po na mga medyo matataas, wala po talagang lumalabas na tubig. Yun nga po ang problema, nasabi daw po ay yung pump ang sira. Di namin alam kung malinis yung nire-refill nila, dinadala. Minsan yung mga bata rito na sa mga balat. Nagkakaroon ng irritation. Rarasyonan nila. Minsan kulay putik. Yung kalawang. Na, siyempre, tiitiisin mo na lang kasi kailangan mo ng tubig eh. Magki-CR ka, hindi ka maka-CR. Yung kunting oras na tutulog mo sa gabi, pinala sana ang pahinga, hindi ka makakatulog. Mahirap na yung ganyan, nagkandapuyat-puyat kami. Minsan may tulo ang gripo namin, kapatak lang ang tulo. $25 years
ganun katagal ang epektibo ng mga joint venture agreements na ito. Pero hindi ko hahayaan na ganoong katagal na ang paghihirap ng ating mga kababayan. I will not allow it under my watch as your committee chair sa public services. Dahil ang tubig ay karapatan ng tao, hindi dapat nagmamakaawa para dito. Habang umabot na ng dekada, ang tanong, ano nga bang catch-up plan? Lagi natin ito narinig. Pero nakaka-catch up ba talaga? O naiwan lang ang consumers na uhaw sa maayos na serbisyo? Consumers are left helpless, filing complaint after complaint with Prime Water, the local water district, LUA, and NWRB. Pero tila wala nakikinig. Kaya ngayon, pakinggan natin sila na itong isa pa pong video. Naiyak ako eh. Kasi lagi na lang po kami puyat na puyat. Totoo lang kagabi po, 40 na naman po yung sugar ko eh. Kundik na po kita po sa ospital. Lagi na lang po makakapuyat sa tubig na yan. Eh humingi po kami tulong sa Rapi. Tulungan niyo po kami. Mamamatay po kami makasigap dahil sa tubig na yan. Prime water yan, hindi yan prime water. Hirap po eh. Kasi mararanasan ko pa na babagsak ako dahil nga kahihintay ng kahihintay sa tubig. Tapos may time pa na maghihintay ka, wala naman tubig. Tapos yung titingin ng tubig dito, palagi siyang galit lalo na kapag kunyari, titignan nila tapos sabi, bayad na ba kayo? Hindi pa naman kayo bayad. Gumagano sila. Parang sinasabi agad nila na hindi pa daw kami nagbayad, puputulan na daw kami. Halos lahat ng tao, yung galit, napapaluhan na lang mami. Kasi wala naman kaming magawa, maliliit lang po tayo eh. Na-hospital ako dahil sa pilay ko, kasasaling ko doon sa wasing. Dahil napilayan na talaga ako dito eh. Kung ako lang gagawa, hirap talaga. Sa tubig lang, hirap na ako eh. Sana maunawaan naman kami. Sa araw po, nilalagnat ako dahil konting-konti lang po ang tulog ko kasi nabangan ko talaga ang tubig para magkaroon kami ng tubig. Parang kala mo pinaglalaroan kami dito ng Prime Water. Kahapon na nagpunta ako sa Prime, nag-aano ko ng magreklamo. Opo. Pati mga tauhan nila, mga bastos eh. Dinudok-dok yung mga, sige, sulat mo yung pangalan mo dito, ganyan-ganyan. Ganun ng sa akin kahapon ng babae doon sa doon sa reklamuhan nila na center. Sabi gusto mo? Ginan niya ako. Timpi na lang ako. Ladies and gentlemen, we are here today to examine why these contracts were executed with no oversight. In Bacolod City, from 2022 to 2024, Prime Water did not even secure a business permit from the LG, which is required. The problem is not only the unfair stipulations, it is also government oversight, overlapping responsibilities of LUA, NWRB, DILG, COA, DepDev, PPP, at marami pang iba. Different yet overlapping roles mean there is no clear framework. Kaya onerous contracts ang resulta. To address these gaps, I filed a bill creating the Department of Water Resources Management as a centralized agency for planning and policy. And established the Water Regulatory Commission, an independent body tasked with overseeing the performance, compliance, and service delivery of all water providers, both public and private. Nakita po natin na higit sa 100 billion peso ang pinangako sa mga kontrata, pero nasaan na po? Napako. At the expense of the Filipino people. Mga proyektong dapat bumuhos nawi sa patak-patak. Ang tubig ay isang public utility na hindi dapat maulit na mga ganitong kontratang may epekto sa bawat Pilipino na hindi alam ng taong bayan. In this hearing, we will not only listen to our people's problem, we will take action to make water flow where it should to every Filipino household. The priority is clear.
Water is a right, not a privilege. Maraming salamat po. And now, may I ask my colleague, Senator Rizon Tiberos, to make her opening statement. Ma'am. Salamat, Mr. Chair. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating committee chair, Senator Raffy Tulfo, sa pagkakataon na talakayin ang matagal nang inaabangan na pagdinig sa palpak na serbisyo ng tubig sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sigurado pong nakatutok ang marami nating kababayan sa dami ba naman ng reklamo na natatanggap natin sa kawalan ng maayos, malinis at maaasahan na supply ng tubig. Nakita na natin ito sa iba't ibang lugar. Sa San Jose del Monte, Bulacan, halimbawa, napabalita kung paano iniinda ng mga residente ang mahal na singil. Kahit lagi namang mahina ang supply ng tubig. Isang linggo daw, may tubig ng ilang oras lang, tapos wala na naman. Sa Bacolod, may tubig nga pero mataas ang turbidity, maitim ang kulay at hindi ligtas inumin ng pamilya. At sa ilang parte ng Cavite, holy water na ang tawag ng mga tao sa tubig sa gripo. Hindi dahil banal ang tubig, kundi milagro na lang kapag may lumabas na tubig. Kapag nagreklamo, pinagpapasapasahan lang daw sila sa iba't ibang opisina. May water crisis tayo. Dala hindi ng tagtuyot o kawalan ng tubig, kundi dala ng kapabayaan. Ang mga aberyang ito ay bunga ng mga kontratang pinasok ng water districts kasama ang iba't ibang pribadong kumpanya gaya ng Prime Water Infrastructure Corporation, Manila Water Philippine Ventures, Metro Pacific Water Investments Corporation at iba pa. The system is clearly broken. Multiple institutions and regulatory mechanisms are failing to protect our consumers, and we have to know why. We also need urgent solutions. Dapat umakson at kumilos agad para matuldukan yung one-sided joint venture agreements kung saan talo ang consumer. All agreements on water provisions must feature strong and automatically enforceable penalties, including sharp cash bonds. Kung sablay ang water provider, dapat silang pagbayarin. Dapat may ahensya ring malalapitan at masusumbungan ang mga consumer at hindi yung pinagpapasapasahan pa sila. Mr. Chair, if I may, I have the report for the whole Prime Water individually. I cannot read it separately. No, you don't have to read it. Just answer me directly, direct to the point. Wala nang paligoy-ligoy. Bakit nga po, ulitin ko, sir, paiksin mo na. Huwag mo na akong paligoy-ligoyin dito. Wala akong oras, hanggang alas 3 lang tayo dito at marami pa magsasalita. 904 million pinangako in the next 5 years maging investment ng Prime Water dito sa Surigao Water, Metro Surigao Water District at 62 million lang na-deliver. Bakit, sir? Sagot. Sir, ganito po siya, no? Parang overall sa water district ng Prime Water na nakapartner namin, yeah, we do. Surigao lang po, sir. Bakit? Surigao muna. What at a time? Actually, sir, we prepared po kasi for the branches that was invited here, the 16 branches, and Surigao is not part of it. So I'm prepared to answer for the 16 branches po. So ano yung mga 16 branches? Yung nakalist po sa invitation. Pero sir, taka muna, di ba sinabi ko na sa'yo kanina, alam mo naman na pag-uusapan natin to, alam mo naman itatanong ko ito. And yet, hindi mo dala yung information na kailanganin namin at ang gusto mo sa susunod na hearing? Okay, sige, next. Sa Cabanatuan City, 503 billion ang estimated project. Nangako kayo sa Cabanatuan City Water District ng 716 million pesos na investment in the span of 5 years. Pero ang inyong na-deliver lamang ay 262. Why? Mr. Chair, as per our record, our commitment from the start to 2014, we are supposed to be to deliver 1.2 billion and we delivered 600 million, Mr. Chair, not 200 po.
Galing po ito sa COA. Alam mo, sir, matagal nang hiningan kayo ng mga dokumento ng iba't ibang agency para tingnan kung kumusta na po ang inyong performance, pero palagi nyo tinatago at ayaw nyo pong ilabas at sinasabi nyo confidential. Dito, hindi nyo pwedeng itago sa amin yan because sabihin ko yung mga dokumento nyo lahat. Pati toilet paper siguro ninyo, isasabihin ako. Tingnan natin kung anong tigas mo dito. Lua, ano mangyari kapag halimbawa itong Prime Water nagsilayasan na yung mga kontrata nilang mga water district, what's going to happen to all these water districts na kakalas? Actually po, Mr. Chair, Madam Senator, pinag-aaralan po namin yan. Ang impact kasi once these water districts kumalas o babalik yan sa pure jurisdiction ng LUWA lang. Kasi ang LUWA, pwede lang kausapin, water district lang po. Pag kumalas yan, diretso yan sa LUWA. From then on, titingnan namin yung capabilities namin to lend, engineer, or paano patutulungan itong mga water districts na to po. Kasi kung ang obligations po ng joint venture partner nila runs in the billions, hindi po namin kakayanin lahat yan. Uutay-utay lang po namin yung budget namin kung ano man yung meron kami, both sa government subsidy saka internally generated funds ng LUWA. Yun lang po ang pagkakasyahin namin sa mga water districts na to. Okay, pero nung nakipag-enter into JVA itong water district at saka Prime Water, hindi nyo ni-review yung kontrata? Mr. Chair, Madam Senator, that's a good question. We were kept out of the loop. Why? Meron po mga pronouncements na kailangan daw mandatory ganyan, pero non-voting po kami noong time na yon. In fact, we've submitted the joint venture agreements, wala hong pirma doon ng LUWA. Ni wala mang in-exclude kayo? Wala ho. I've checked. In fact, an administrator actually said, wag na kayong umattend sa mga meetings niyan kasi hindi naman tayo bumoboto, hindi naman daw napapakinggan. So, Administrator Lapus, who passed away, said that wag na tayong pumunta. So, if you take a look at all those joint venture agreements, wala ho dong LUWA na nakapirma. In fact, nahirapan pa kaming kunin yung ibang kopya. So, ibig sabihin, hindi ka nabigyan ng power under our law na mag-review ng kontrata, JVA, between the water Wala district ho. and In Prime fact, Water? meron ring OGCC opinion na hindi nga kami mutuo proprio pwedeng mag-imbestiga. Galing mismo sa OGCC, Meron po. Ang ano dyan, I'm happy that the Public Service Act was passed, was amended. However, it did not give LUWA more powers. According to the IRR, it only gave LUWA jurisdiction clearly over water distribution. Ang nakalagay sa IRR, what you did, the IRR and the law does not give you powers. What you didn't have before, you did not have new powers. We did not have jurisdiction or power to settle actual controversies. Wala pong ganon. Rate setting lang po kami and regulation. So yung issues on their contracts, hindi po namin pwedeng buksan. Di ba very important yun to make sure na protektahan nyo yung interest ng gobyerno? That's a very good question po, Mr. Chairman. Ang issue rin po dito, because of the joint venture, na-model po yung personality. Kasi nagkaroon ng alanganing water district or private sector siya. In fact, in ibang mga rates po nila, hindi dumaan sa LUWA. So merong ganong klaseng confusion in the law. So that was a problem. And in fact, nung last year na-appoint ako, halos lahat sila na nandito nakarating sa office ko. Yung lahat ng problema dyan, tinitingnan namin. And yung powers ng LUWA. Wala ho kasi kaming effective regulatory teeth na umalis ka yan, hindi po pwede yan, or i-invalidate yung kontrata na yan. Pwede namin pakialaman yung regulatory standards, equipment, rates. Other than that, PD 198 did not give that power. But hindi naman to naisipan ng PD 198 na may ka-joint venture partners. We are a 52-year-old agency.
Hindi pa to naiisip ng gumawa ng batas ng panahon na yun.